Greetings mga kababayan, narino sa mga oras na ito, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ito pong muli sa Tony Ruel Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong pag-uusapan no, sa episode nito ay may kinalaman po yung bang sanla, no, nagkaroon ng sanlaan sa lupa. And then siyempre po, pag may sanglaan ay kailangan, usually po, meron po yung collateral. No? And usually po ang collateral, no, lalo na ay siyempre po yung lupa. Of course, hindi naman physically yung lupa by itself, kundi yung titulo po nito or in the absence of a title, yung tax declaration certificate. So yung pong ginagawang collateral. So ano bang ibig sabihin ng collateral o security? Ito po'y nagagarantiya na in the event na nagkaroon po ng default o hindi pagbabayad, no? Ang creditor po ay meron pong remedy na maaring para upang siya ay mabayaran ay ang maging kabayaran po nito o security ay yung collateral, no? Kaya tinatawag na collateral 'yan upang sa gano'n ay, ito'y mapanagot, no, sa anumang pagkakautang na mayroon ang nagsala. So, ang bibigyan po natin ng daan ngayon, no, ay ang sulat po sa'tin near near Sheila, so si Sheila po ang kanyang username. Ito po ang kanyang katanungan, paano naman po kung nagsanla ako ng bahay? Ang usapan namin ay tutubuan ko buwan-buwan, pero di ko nagawa dahil sa kagipitan. At ngayon, binigyan niya ako ng palugit na 10 days. Need ko tubusin. 'Pag hindi ko matubos sa loob ng 10 days, ito ay ang kanyang rimatahin, o yun ang ano. Ibig sabihin ng rimatahin, ipo-foreclose po niya, no? Sabi niya sa atin, pwede ba yun? Okay. Una, eh, tsak na meron naman kayong kasulatan, di ba? Kasi na-mention mo na ay nagsanla kayo at may usapan kayo tungkol sa pagbigyan ng interest, no? Pagtubuan nito. So, meron ding nakalagay doon na meron kayong 10 days na palugit, no? In short, ah, checkin mo muna kung anong nakalagay doon sa inyong real estate mortgage, kung may tawag man yan, no? Check nyo. Ano ba nakalagay doon sa terms and condition, no? Doon sa inyong real estate mortgage. Ito ba ay una, of course, notaryado ba ito? Okay. Ah, kung hindi naman ito notarized, no, ay kailangan muna na siyempre binigyan ka na ba ng notice. Of course, meron ka ng notice na natanggap na within 10 days 'pag hindi mo nabayaran ay irimata niya 'to. Now, ano ba ang karapatan ninyo? Halimbawa, 10 days hindi kayo nakabayad. Pwede bang marimata yan? Of course, ang inyong kontrata, ang primary laws ninyo between ikaw at saka yung pinagsandan mo ay yung inyong kontrata. Ano ba nakalagay doon? Kung maliwanag naman doon sa inyong kontrata na 'pag nagkaroon kayo ng default, no, ay sa pagbabayad sa takdang panahon ay maaaring irimata ang sanla at, maaaring gawin ito kung nakalagay doon kasi 'yan ang usapan ninyo, no? Kailangan lang na of course bibigyan kayo ng demand, no, o notice, no, na okay 'pag hindi mo nabayaran ito sa takdang panahon ay ito'y maririmata, okay. Pero tingnan natin kasi may mechanics po ang pagrimata. Hindi naman ibig sabihin yan, on the initiative of their mortgagee na, okay, di ka nagbayad, rimata na ngayon. So, ang gagawin niyan, ay kailangan muna na kung katulad niyan, kung wala ka namang special power of attorney na pinirmahan, no? Na kung saan ina-authorize mo yung creditor, yung pinagsanglaan mo na pwede silang magkaroon ng tinatawag nating sale, no? Auction sale. Ipo-foreclose niya ito by way of sa pamagitan po ng isang notary public o sa sheriff, na siyang magkakandak po ng auction sale, no? Ay dapat merong gano'n. Kung wala ka namang extrajudicial settlement, kung wala ka namang special power of attorney na pinirmahan na you empowered their mortgagee na pwedeng magrimata.
na basta na lang, hindi po puwede po 'yun, kailangan, dadaan muna siya sa korte. So, kung wala kayong pinirma na SPA, Special Power of Attorney, na inauthorize mo si creditor, no? Si mortgagee, na puwedeng i-foreclose yan extrajudicially na hindi na kailangan pang pumunta sa korte, at wala kang in-execute na SPA, hindi yan puwedeng gawin po 'yun. Kailangan pupunta muna siya sa korte. So, siyempre ang pagbabasehan po ng korte ay kung bang ano nakalagay do'n sa inyong kontrata, no, sa real estate mortgage. So, pag yan maliwanag do'n na ay talagang 'pag hindi ka nakabayad, nagkaroon ka ng default, puwedeng irimata, ay wala pong choice ang korte, no, kundi ay mag-order po ito na magkaroon ng auction sale para doon sa public auction sale, kung sino yung highest bidder ay siya yung magiging may-ari ng security o collateral na inyong inoffer. At ang proceeds po nito o pinagbilhan ay i-apply po yan doon sa inyong pagkakautang, kasama na dito yung interest, penalty charges, at pati na yung naggastos po, no, ng mortgagee sa ginawang auction sale. Kaya malaking gastos din po ang magpa-foreclose ng property, no? Kaya siguro ang inyong kung magkonsulta sa lawyer ang inyong pinagsanlaan, malalaman niya na ang pagsanla po, no, ang pag-foreclose is hindi naman po gano'n kadali. Lalo pa kung ang pagkakautang naman ninyo, halimbawa wala pang 100,000, ay mukhang hindi yata practical na foreclosure muna kasi, ang bayad na lang po kaagad niyan, nasa 100,000 na kaagad, no, doon sa korte, no. So, makipag-usap muna kayo, no, kung alin ba dapat ang ano at, wala namang maano sa magkaroon kayo ng settlement, no, dito sa inyong transaction. Ngayon ay may nagtanong din, paano naman ho kung hindi daw naka-register sa Register of Deeds ang sanla? Okay. Now, may tanong kasi, dapat ba na i-register ang sanla, no? Ang sanla, real estate mortgage sa Register of Deeds. Ideally po, dapat i-register po ninyo because ang registration, no, sa Register of Deeds would serve kasi may lien kagad yun eh. Pag nagsanla po kayo, ginamit po ninyo ang titulo ninyo as collateral, ay lalagyan po doon ng yan, sa lien at memorandum of encumbrances. Nandun po yan na sinanla ninyo sa isang bangko, financial institution, sa isang tao, nandun po yun. So, pag in short, the registration itself, no, with the Register of Deeds serves as a notice to the whole world na itong property nito is may lien, may encumbrance ito. Kung bibilhin niyo itong lupang ito at may annotation yan, ibig sabihin yan, kung binili niyo yan at wala kayong dokumento na nagkaroon kayo ng bilihan na assumption of mortgage, kaya ganun, ay ibig sabihin po niyan, ay pati kayo, kung ikaw yung bagong nakabili, ikaw po ang magbabayad ng nakalagay na pagkakautang ng lupang iyon. So, hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo na ako may utang diyan eh, no? So, the fact na yan ang protection po, no, ng pinagsanlaan pag pinarehistro po ang sanla sa Register of Deeds. Talagang that will serve as a notice, no, sa lahat, sa third parties, sa the whole world na yung lupang yan ay nakasanla yan. Pag binili mo yan, ay na walang wala kayong assumption of real estate mortgage na pinirmahan, no? O kaya basta nilang binili mo without checking kung ano bang status ng lupang yan, you will be held liable doon sa existing lien nito. Kaya di ba sabi natin lagi na bago kayo bumili ng lupa, ay double check nyo muna kung ito ba'y walang lien, wala ba itong utang, no? At makikita mo kasi diyan doon sa titulo, sa likod ng titulo ng lupa, yung lien or encumbrances, kung ano bang pagkakautang nito, may kaso ba ito, mayroong claimant ba ito, may adverse claim ba ito. So, yun po ang ating tatandaan, ha. So, kahit na
hindi pa registered yan, no? Ang pagkakaiba lang, pag hindi registered ay, ang mangyari pag hindi registered yung inyong mortgage, ang mangyari diyan ay hindi niya puwedeng basta na lang i-foreclose niya extrajudicially. Ano bang ibig sabihin ng extrajudicially? Ay ito po ibig sabihin hindi na kailangan pang pumunta sa korte para magkaroon ng foreclosure. Kasi halimbawa nag-execute ka ng special power of attorney, okay? Na kung saan ini-empower ninyo yung inyong pinagsanlaan na pwede siyang magkaroon ng foreclosure sale. Pero pag wala po kayong SPA, okay? Kahit na nakalagay dun sa inyong real estate mortgage na pag nagkaroon ng default, pwede na mag-foreclose si pinagsaanlaan ninyo, si mortgagee, ay hindi po niya maaaring gawin yan kasi dapat ay pupunta siya sa ating korte. That means ang foreclosure would be a judicial foreclosure, no? As against extrajudicial foreclosure. So tandaan po natin ito kasi marami hindi nakakalam po. Ang extrajudicial po ay ibig sabihin niyan, walang labas sa korte po yan. So yung parties maaari nakakasundo. Okay, kaya hindi na kailangan hindi na kailangan pang pumunta sa korte. Or kung ganitong walang SPA, then that means yung pinagsanlaan ay dapat pumunta muna sa korte at mag-file sa petition for judicial foreclosure. Upang sa ganon, pag pinagbigyan ng korte yung kanyang petition, ay yung korte mismo ay mag-authorize ng auction sale dito sa kanyang lupa. So, sa kanyang titulo, no? Na-execute niya, i-auction sale na po yan. Okay? Now, normally po, no, tandaan po natin, pag kayo po ay nagsanla sa bangko o financial institution at na-foreclose po kayo, nagkaroon ng default, meron po kayong 1 year na redemption period. Anong ibig sabihin po niyan? Ay binibigyan po kayo ng batas na 1 taon from the foreclosure sale para ma-redeem po ninyo o matubos po ninyo ang inyong salaan. Now, in the event po na hindi naman extrajudicial foreclosure po nangyari, kundi judicial foreclosure, ay wala pong 1 year redemption period nito. What if at all, ay meron na po kayong tinatawag na equity of redemption. So, basta po maging final and executory po yung decision ng korte dito, ay antimano po, pwede pong i-auction sale yan. Although, may ibang situation naman na binibigyan ng 90 days, no? Para matubos. But there is no obligation on the part of the court, no? Or yung nag-foreclose na ay bigyan kayo ng 1 year. Wala po yun. Ang tawag po nito is equity redemption. So, pag ganyan po, that could be, pag may decision ng korte, naging final and executory na yan, at naging may entry of judgment na, abay maipatupad po yung decision ng korte at magkaroon po ng auction sale, no? Doon sa inyong property kahit na wala pa pong 1 year. Okay, applicable yung 1 year redemption period kung ito ay ang nag-foreclose po, ang pinagsaanlan ninyo is a bank or financial institution. So, I hope nasagot po natin, no, ang katanungan sa atin ni Sheila. Alright. So, okay, sa kapapasok pa lang, no, kung hindi pa po kayo napag-subscribe sa ating channel o follow, hindi naman po siguro kalabisan pag ako po hihirit po sa inyo ng isang click lang po. Share, subscribe po, and like. Malaking bagay po yun, no, sa ating contents. Kasi the more you share, the more you like, mahuli po tayo ng algorithm ng YouTube at marami po tayong ma-reach out ng mga kababayan natin, no? At upang sila din, no, ay may mapupulot sa pinag-usapan po natin. Kasi lagi nating sinasabi ay lamang na ang may alam sa batas. So bye for now, and I hope to see you again, no, in the next video. Maraming salamat po sa inyong oras. God bless.